Praise God. Natili po tayo nakatayo mga kapatid at humingi po tayo ng gabay. Let's bow our head mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord, sa umagang ito, sa muli mong pagdako sa bawat isa sa amin dito sa lugar ng bahay-sambahan ito, Panginoon, ng safe and sound, Panginoon, sa kabila ng gaya nga na nasabi na makulimlim ang panahon sa labas, Panginoon, na nag-uulan, patuloy mo po kaming iniingatan, Lord God, ang bawat isa na ang panahon ito, Panginoon, ay nagdudulot din po ng magkakaroon ng mga sipon, ubo, Panginoon, na patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo, Lord, na kung ano man ang mga discomfort na ito, Panginoon, ay patuloy po naming inihingi sa iyo ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesus, ang kagalingan na aming tatanggapin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa muli mong pagdako sa iyong maliit na lingkod upang magamit sa iyong gawain, Lord God. Patuloy lang po ako nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Wala po akong alam, Panginoon, sa iyong mga banal na salita na ito, Panginoon, na wala po akong kakayanan, Panginoon, sa mga mainam na pananalita, Panginoon. Ngunit patuloy lang po akong umaasa sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang magdudulot ng maglalagay ng mga salita sa bibig na ito, Panginoon, dahil wala po akong kakayanan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Muli, ikaw po ang aming pupurihin, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Lord. Patuloy po na pinagkakatiwala namin sa iyo ang buong gawain ito, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, Lord God. Ikaw po ang manguna. Alisin mo po, Lord, ang mga maaring pagkilos ng kalaban, Lord God, sa gawain ito. Huwag mo pong hayaan na ma-tempt niya kami, Panginoon, sa mga bagay na nais ng kalaban, Lord God. Patuloy po yan, ikaw lamang ang manguna sa bawat isa. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Wala po kami maibalik sa iyo, Lord, kundi ang labis-labis na papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Ito po mga pagsamo at dalangin namin sa iyo, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa Matthew 4:23. po. Sabi dito, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. At isa pa po, mga kapatid, sa John 17:1. Sabi po dito, these words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Maaari na po tayo makapo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Unahin ko na po na balik ang pasasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Kunin ko na yung pagkakataon. Salamat sa Diyos sa kalakasan na ipinagkaloob niya. Gaya nga lang nasabi ni Brother Romel, napansin niya kanina, siguro si Kuya wala na naman tulog to.
medyo hindi ka nagkamali doon. Sa totoo lang talagang nakailang beses na rin naman ginagamit sa gawain, pero andun pa rin talagang hindi nawawala. Sabi nga yung ating nakakatandang kapatid, talagang may pressure pa rin. Dahil hindi naman pangkaraniwan tong ating ibabahagi, dahil salita ng Diyos ito mga kapatid, na napaka importante na salamat sa Diyos sa kalakasan na ipinagkakaloob niya at sa pag-iingat sa mga mahal sa buhay. Kabila ng mga nararamdaman na mga, sabi nga ng ating sister baby kanina, mga bagabag sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari ngayon doon na patuloy na talagang pag mapapanood mo, mapapaisip ka, kakabahan ka mga kapatid ko. Kaya yun lang mga bagay na yun, malaking pasasalamat na sa Panginoon dahil iniingatan niya yung ating mga mahal sa buhay, malayo sa ating mga piling. Sa Diyos lahat ng kapurihan, karangalan. Napunta na po tayo sa ating topic mga kapatid. Ang pamagat po ng pinagkaloob ay hango po sa mensahe ng propeta, the hour is come. Sabi ng ating prophet. Now Jesus here was speaking, he said, Father, the time has come. Now there's season for everything. Sabi ng ating propeta. Do you believe that? You sow in a certain season and you reap in a certain season. And there's season when the time comes that's right for things to happen. Do you believe that? Sabi nga ng ating nakatandang kapatid kanina na pag nagtanim ka ng mabuti, sigurado mabuti rin yung aanihin mo. Kung magtanim ka ng hindi mabuti sa kapwa mo, darating ang panahon na aanihin mo yung hindi mabuti na yun dahil maaaring ibalik nila sa iyo itong hindi mabuti na ito na ginawa mo. Yun nga sa di ba, sa ng mga tatanda na yung mga kapitbahay natin, yung mga nadidinig ko lang mga kapatid na itong taon to sama ng ugali. Pag namatay ito, wala makikipaglibing dito. Sabi niya, mga ganong salita mga kapatid. Kung minsan mapupunan mo rin mga kapatid na kaya, dahil nga gano'n ang sinasabi, pag nakakita ka ng mga yung inihahatid, ang kaunti, siguro masama ugali niyan. Di ba medyo pero kung nagtanim ka naman ng mabuti sa kapwa, makikita mo yung pakikiramay nung ibang tao sa iyo eh. Kaya nga sabi nga rito, kung magtanim ka ng mabuti, mag-aani ka ng mabuti. Kung masama, ay siguradong hindi maganda yung iyong babalik sa. Kaya natuwa nga ako mga kapatid naisip ko siguro nga maaaring totoo nga yung mga gano'n na pag masama yung inano mo kasi yung gaya ng mga sinasabi ng mga matatanda na pag namatay ito, yung mga kasi mga kapatid hindi naman sa dahil nung ang tatay ko yung nawala, nakita ko yung pakikiramay nung maraming nakiramay mga kapatid. Yun lang makita mo yung maraming nakikiramay sa buhay sa mga ganung pagkakataon, nagiging na yun nakakabawas na ng sa puso dahil alam mong maraming mabuting bagay yung ginawa nung mahal mo sa buhay, kaya marami ring nakikisimpatya. Kaya pinakamainam na nagtanim tayo ng mabuti kaysa sabi nga ng ating kapatid kanina na bilang Kristiyano, kailangan ba ang iisipin sa iyo yung hindi mabuti pagtalikod mo. Kailangan kaya kung mabuti yung ipinakita mo, sigurado pagtalikod mo mabuti pa rin yung aanihin mong papuri sa kanila sa mga pagtalikod mo. Sabi ng ating propeta. The time came one time for God to destroy the world with water. And he sent a man by the name Noah. And God got the world ready for judgment. That time
came for Noah to go unto the ark. Noah could not go into the ark before God the door. Wala na, huli na mga kapatid. Binuhos na ng Diyos yung, sabi nga, yung ulan nandun na, yung pagbaha nandun na. Wala nang pagkakataon para sa mga nais makapasok. Naubos na yung kanilang chance. Nasaraduhan na sila. Sabi nga, there's coming a time when God's going to close the door for everyone. A man certainly can sin away his days of grace. So, wag mangyari na masaraduhan tayo ng pinto na yon sa pagkakataon na mahabang panahon na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Kung andun lahat ng pagkakataon mga kapatid na hindi niya hinahayaan na may maiiwan doon sa kanya mga pinili. Kaya hangga't bukas ang biyaya, sabi nga, i-grab na yung pagkakataon, i-grab yung opportunity. Dahil minsan lang sa buhay, minsan lang darating sa atin to na pag napalampas pa, wala na tayong saan pa tayo pupulutin mga kapatid ko ba. Kaya hanggat maaari huwag nawa makalampas sa atin yung pagkakataon na binibigay ng Diyos hanggat bukas pa yung biyaya. Wala nang kumbaga patumpik-tumpik pa. Sabi nga na, bubuhay na tayo sa huling panahon. Kaya maaaring hindi natin alam, wala nakakaalam, tanging ng Diyos lang kung kailan mangyayari magaganap yung pagbabalik ng ating Panginoon upang kunin yung mga pinili. Kung hindi tayo tumugon dun ayon sa sinabi ng Panginoon, anong pagkakataon meron tayo para harapin yung pagbabalik ng Panginoon? Sabi ng ating propeta, when the time came for Noah to go into the ark, the doors closed. But they not closed until the time came. It came time. One time, for the children of Israel to be delivered from the Egyptian bondage. And when the time of the promise drew nigh, there raised up a Pharaoh who did not know Joseph. The season was there. They respected Israel till that time. But the season was there for no more respect, that God could shower down His judgment upon the people. The time had come. Pagkat nung mga panahon na yun na si Joseph ay nasa pinagpapala yung mga gawa ng kamay ni Joseph mga kapatid. Kaya yung respeto nila sa Israel nandoon eh. Pero dumating yung pagkakataon na may dumating na isang yung pero na hindi nakakakilala kay Joseph. So, naalis lahat ng mga respeto na yun. At darating yung pagkakataon na para ibuhos naman ng Diyos yung judgment sa mga tao, sa mga tao. One time, the Hebrew children, when they carried over in Babylon, the time came when they had to stand for what was right. The king made a proclamation. He said that whosoever will not bow down to this image shall be thrown in the fire furnace. Itong si Haring Nebuchadnezzar, mga kapatid, gumawa siya ng isang golden image. Sabi sa pagtunog ng mga musika, kailangan magbabow down sasamba yung mga tao doon. Pero meron tatlong yung Hebrew children, mga kapatid, na pinanindigan nila na hindi sila sasamba doon dahil sa Diyos lang sila. Sabi nga, the time came for Shadrach, Meshach, and Abednego to show their colors, their faith in God. So they turned their back to the image.
They said, "Our God is able to deliver us from this fiery furnace, but nevertheless will not bow down to any of their image." There it was. It was time, the season was there. So then the time came that when he was going to throw them into the fiery furnace, burn the religion out of them. So nandun yung paninindigan nila, mga kapatid. Paninindigan nila sa Diyos. Na kailanman hindi sila sasamba doon sa imahe na nais nung hari. Amen. The time comes when you have to stand on God's word. Stand alone. But when the time comes, stand there. There's got to be a time when you got to separate yourself between your feelings and your faith. Sabi nga yung kung maninindigan ka dun sa salita ng Diyos at paninindigan mo yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi gagawin ng Diyos na iwanan ka, talagang andun din ng Panginoon, maninindigan din para sa iyo. We have to stand on God's word. Kasi madalas ang kalaban, sabi niya, separate your feelings into your faith. Sabi, kalaban kasi madalas gumagawa ng paraan, talagang yung sakit, lalong pasasakitin para lang ma-divert yung pananampalataya mo sa Panginoon na malihis eh. Kasi pararamdam niya sa iyo talagang masakit. Kung nakakaramdam ka ng matinding nananakit, kumbaga yung isip mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, medyo mako-question eh. Bakit nararamdaman ko ito, nananampalataya ako sa iyo, Panginoon? Mga ganong mga kapatid. So dapat, kung may pananampalataya, talagang direct talaga sa Panginoon. Walang doubt. Amen. The time comes when these Hebrew children had to seal their testimony by a fiery furnace. Sabi ng ating propeta. I can see them that morning, sabi niya. There'd come a great time in Babylon, the king said, "We've got some fanatics down here." Yung tatlo, sinasabi. And they causing us a little trouble with their religion. So we'll just build a furnace fire over there and heat it 7 times hotter than it ever was hit. And we'll burn that out of them. Kasi nga, kumukontra sila, kaya nagaano yung hari. Sabi niya, could you imagine burning the Holy Ghost out of a man? Sabi ng ating propeta. Hindi pwede mangyari, mga kapatid. Time came, they bound these Hebrew children, put them in the front of a spear, and started walking up a platform that they were to fall into this great furnace. Sabi ng ating propeta, I can hear Shadrach say to Meshach, "Did you sure pray through?" Sigurado ka ba nagdasal ka sa Panginoon? Kasi ihuhulog sila ron sa mga kapatid eh. Sometimes when Satan puts the heat on, we have to stop and check up. Lord, do I truly believe you? Sabi niya, nabanggit ko kanina, na sometimes talagang andun yung discomfort, talagang patitindihin ng Satan yan eh, para lang ano yung pananampalataya mo sa Panginoon, kung paniniwalaan ba kita talaga? Bakit ito nararamdaman ko? Pero gawa ng kalaban yung mga kapatid. Kung talaga may paninindigan ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Panginoon, nandun yung pagtanggap na alam mong pagagalingin ka ng Panginoon. Walang pagdududa. Basahin ko yung conversation nila, mga kapatid. Sabi ni Shadrach says, although mga kapatid, kaya lang pag yung sarili kong lang talagang parang bumabara yung yung ng isip ko, gusto kong sabihin parang nagbabara siya na hindi mo mabanggit ng
Sabi, Shadrach say, yes, it's all prayed up now. Sabi na, nagdasal na siya. Sabi, the God say, you want to take that back, boy? Sabi, pwede mong bawiin yung mag-bow down ka lang para hindi na matuloy, sabi ni Shadrach. Nope, we're willing to seal our testimony with our own life. We're ready now, sabi niya. Sabi nung haring Nebuchadnezzar, now if you'll bow down to the image, I'll take it back. Binigyan sila ng pagkakataon, mga kapatid, nung hari. Basta sumamba ka lang doon sa golden image na tinayo namin, babawiin ko, hindi kayo pupunta diyan sa peer reference na yun. Sabi niya, no, we took our way with the Lord. With the Lord's despised pew, I'm going through with it. The time was for decision. Sabi niya, all right, walk them on up. Sabi nung the heat begin to get little bad. Got right up the steps to about one step. They begin to feel fainty. Nandun na mga kapatid, malapit na sila sa ihuhulog na sila. Sabi, like they was going in a few minutes, sabi ng ating propeta, I can see these guards with their spears ready to push them over into the pure furnace. That was hot 7 times hotter than it ever was hot. Mainit na, pinainit pa ng makapitong beses. Di mas matindi yung talagang sakit na, sabi nga, malayo pa lang, talagang mararamdaman mo na yung kumbaga isi-shake na yung, sa init na nararamdaman mo, medyo mag-shake na yung pananampalataya mo sa Diyos kung talagang hindi matibay, mga kapatid. Dahil pwede ka mag-back down andun yung pagkakataon, ibinigay sa kanila sumamba ka lang doon sa image na nais ng hari hindi mo mararamdaman yung init na nararamdaman mo, malayo ka pa, nararamdaman mo na. Pero nanindigan yung tatlo, mga kapatid. Sabi nga kung may nangyayari sa lupa, may nangyayari din dun sa itaas. Sabi, when there's anything going down here, there's something going on up there also. There's always two sides to it, sabi ng ating propeta. Sabi nga, when Satan's on the job, Jesus is also. Hindi pwedeng one way lang, mga kapatid. Hindi pwedeng si Satan lang yung kumikilos na puro pahirap lang. Both sides, gumikilos din ng Panginoon. I mean, ever who you yield your faith to, that's the way it's going. Give it to Christ. Kailangan dun talaga sa ating sabi ng ating propeta dun sa nangyayari dun sa taas naman, mga kapatid. I can see him setting up there in his majesty. His priestly robes drop around him, looking down. So habang may nangyayari sa ibaba, ang Panginoon andun din sa taas, tinitingnan niya yung mga nangyayari dun sa baba. I see coming to his right a great angel. His name's Gabriel, great archangel. He comes running up, pulls his sword. He said, Master, have you looked down in Babylon? Your people taking a stand for you down there. The hour has come for them to stand, and they're taking a stand. But that bunch of people there is going to push them into the pure furnace, and let me go down there. I'll clean the thing up. Nagmamagandang loob na yung anghel, mga kapatid, na siya na yung bababa para tulungan yung tatlo. Kasi nga naninindigan sila sa Panginoon Itong great archangel na si Gabriel, nandun na yung intention niya para siya na yung gumawa. Para iligtas yung mga naninindigan sa Panginoon. Sabi ni Gabriel, I'll go down there and I'll strike Babylon off the map if you'll let me go down there. Pero sabi ng master, yes, Gabriel, you're a wonderful angel. You've obeyed me and sat at my right hand ever since the day that I created you. But I can't let you go.
hindi siya hinayaan ng Diyos, mga kapatid. Sabi, meron pa isa, sabi niya. Then comes another angel. God got an angel in heaven at his command. Another one coming up, looking at him. He rushes up, he's called wormwood. He falls down, he has control of all the waters. Tubig niya to, mga kapatid. Apoy yun, pwede niyang, pag ibinuhos niya yung tubig, talagang mawawala yung ng apoy. Sabi niya, Master, sabi ng angel, Master, down in Babylon, your children has took a stand, and they're going to throw them in a fiery furnace this morning. They're almost there, sabi niya. And I've stood by your side since you created me. I have the controls of the water. In antediluvian destruction, I broke up the springs of the deep. I swept over the earth and destroyed the whole world with water. Let me go down there, I'll wash her off the face of the earth. Nandun na naman, mga kapatid, yung intention ng mga angels ng Diyos na sila na yung kikilos para sa Diyos, kasi nga nandun na eh. Kumbaga nasa peak na ito, pwede nang ihulog yung tatlo eh. Sabi ng Master, can't let you go. You've been a good angel, but I can't let you go. Sabi ng Diyos, I've watched them all night long. Sabi ng Master, I've heard every prayer they prayed. You angels has been good angels, but I can't let you go, for I'm going myself. Ganun ang ating Diyos, mga kapatid. Hindi niya hahayaan na ipagkatiwala sa, kumbaga sa kanyang mga angel yung pagkilos na yung stand ng mga nananampalataya sa kanya. Hindi niya hahayaan na iba ang kikilos para dun sa paninindigan ng mga nananampalataya sa Diyos. Talagang ang Diyos mismo ang kikilos, mga kapatid. Hindi niya ipagkakatiwala. Hindi gaya halimbawa lang sa mga presidente na ang presidente, utos lang ng utos siya, mga kapatid. Hindi naman siya mismo yung gumagawa kumikilos dun sa yung sa mismong laban, kumbaga, bawa sa isang laban. Hindi naman sila yung mismong nandoon eh. Kumbaga, meron din silang mga, di ba mga kapatid, na mga taong pinagkakatiwalaan na sila yung mamamahala. Pero ang ating Panginoon, hindi siya ganoon, mga kapatid. Kung maninindigan tayo sa Kanya, siya mismo maninindigan para sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi nga, the master rise from his seat. The priestly robes drop around him, say, come here, east wind, west wind, north and south. Everything obeys him, says, get over here. I'm going to Babylon. My children has took a stand. I'm taking a stand too. About that time, Shadrach, Meshach, and Abednego went down into the fiery furnace, taking their final stand for the Lord. And about that time, they got into the fire. There was fourth person like the Son of God standing there, fanning away the breeze down there, mga kapatid. Napakabiyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi niya hahayaan na masaktan yung mga tunay na nananampalataya at tumatayo sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kahit na sabi nga nandun na siya sa peak ng naihulog na, pero nagulat yung hari, mga kapatid eh. Nung 3 lang yung hinulog, pero nakita 4 na yung. Sino yung isa, mga kapatid? Di ba? Napakabiyaya ng Panginoon, mga kapatid, na kaya habi nga eh, ang magtiis hanggang sa huli, siya yung maliligtas eh. Sila yung nagtiis kahit anong init, hindi sila nag-doubt na alam nila ang Panginoon ang magliligtas sa kanila. Alam nila ang Panginoon ang kanilang sinasampalatayanan, tinatayuan, mga kapatid. Kahit nandun na sa
peak ng kapahamakan, hindi sila nag-back down para sa Panginoon. May isa pa mga kapatid, yung sabi niya, there was a little woman sitting one time with blood issue for many years. The blood was flowing from her and she couldn't get it stopped. She spent all her living with the doctors and they couldn't do no good. And she said within her heart, if I could only see that man and touch to the border of his garment, I'll get well. Amen. Kung anong pananampalataya yung meron dun sa babae niya mga kapatid, sa tagal ng panahon, sa haba-haba ng panahon na inilagak niya yung karamdaman niya doon sa doktor mga kapatid, na wala namang nangyari. Sabi nga mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan, gagaling ako. Anong pananampalataya meron siya mga kapatid? Diba? Sabi nga, the hour is finally arrived. They heard a noise down there. A boat just landed. Here come little woman, me trying to get through him. Dumating na ang Panginoong Hesus, talaga nakipagsiksikan siya. The hour was there. Her opportunity was there. And here she comes, pressing right through the crowd. Them old people saying, go back. They'll put you out of the temple. She pressed right on. She didn't stop for any of them. Kahit nagsisiksikan, kahit na hindi naman siya, sabi nga, little woman, hindi, maliit lang to mga kapatid. Yung pagnanasa niya, yung pananampalataya niya na mahawakan yung kahit laylayan, dulo lang ng laylayan ng ating Panginoon Jesus. Talagang nandun sa kanya yung eagerness niya na makalapit dun sa Panginoon. Some of them said, the days of miracles is past. That didn't stop her. She pressed on. The hours come for her to touch that's all. She'd go right between their feet any way she could get until she get her heart's desire. She touched the border of his garment, and immediately the blood issue stopped. The hour had come. So, sa kabila nung talagang pakikipagsiksikan niya, siguro babalyahan niya mga kapatid, kasi maraming walang nakapigil sa kanya mga kapatid, sa pananampalataya niya doon sa kanyang target na mahawakan yung laylayan ng ating Panginoong Hesus. Yung damit ng ating Panginoong Hesus yun yung magdudulot sa kanya ng kagalingan Kasi nailagak niya na yung halos buong panahon niya dun sa doktor, mga kapatid, wala man nangyari Talagang yun na lang yung kanyang natitira o natatanging pag-asa para makamit yung kagalingan. Kaya dun binuhos niya yung buong pananampalataya niya sa Panginoon. Alam niya, ito ang nagdadala ng kagalingan. Ito ang may taglay ng kagalingan na sa mahabang panahon na hindi man lang nagampanan ng mga doktor, kahit espesyalista. Kung hindi ipagkakaloob ng Panginoon ng kagalingan, hindi rin naman magkakaroon, mga kapatid, di ba? Sabi nga nung Panginoon, nung nahawakan siya, may virtue na nawala sa kanya. Di ba, tinanong niya pa kay Peter po ba, mga kapatid, na sino yung humipo sa kanya? Sabi nga ng Peter, sa dami ng tao, lahat ng tao halos nakakahipo sa kanya, pero merong isa na alam ng Panginoon na isa na may taglay ng talagang tunay na pananampalataya. Hindi yun ang hindi na ano ng Panginoon na pag may taglay kang tunay na pananampalataya, talagang mararamdaman niya sa iyo, mga kapatid. Nabawasan niya, nanghina ang Panginoon nung mahawakan siya mahawakan nung babae yung kanyang garment. Kaya naramdaman ng Panginoon na
alam mo Panginoon na may humipo sa kanya na may tunay na pananampalataya sa kanya na kasi nabawasan na nanghina siya, kumbaga yung virtue sabi nga kapangyarihan po ba mga kapatid. Sabi nga, darating yung tamang panahon, tamang pagkakataon sa isang tunay na nagtataglay ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, yung ating mga dalangin, maaaring hindi agad-agad automatic na pagkakaloob, pero in God's time, in God's perfect time. Darating yung pagkakataon, yung tamang oras, yung tamang panahon, na hindi mo mararamdaman, eto na pala. Maaaring hinihintay mo siya ng matagal, maaaring taon o buwan o ilang bibilangin. Merong panahon na ibibigay ng ipagkakaloob ng Panginoon kung ano man yung desire ng puso mo. Kung lalakad ka ng matuwid sa Panginoon na hindi niya pwedeng baliwala mga kapatid kung nandun yung ating tunay na pagtanggap sa Panginoon. Sabi nga kung titindig tayo sa salita ng Diyos, aasahan natin titindig din ng Panginoon para sa atin. Sabi nga, the hour has come. The time has come. Sabi nga, the time has come now to make decision, sabi niya. Ang decision ay nasa sa atin hindi nasa sa atin mismo, individual mga kapatid, hindi hawak ng ating pastor, hindi hawak ng kung sino. Nasa tao mismo. Kung saan ba sino ba ang pipiliin? Ang Diyos ba o sa kabilang panig? Kasi both sides kumikilos mga kapatid eh. Hindi nagpapahuli si Satan eh. Kumikilos ang Diyos, kumikilos din si Satan. Kumbaga, kung minsan mas malala yung pagkilos ni Satan dahil talagang pinahihirapan niya yung tao. Kaya sinusubok niya kung hanggang gaano ang katibay yung pananampalataya mo sa Diyos eh. Kaya yung decision is nasa sa atin na mismo, sabi niyo. Marapat lang na tanggapin natin ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Amen. Dahil yun lang yung tanging maiaalay natin sa Panginoon mga kapatid eh. Hindi yung ating mga gawa na ginagawa para sa Panginoon. Yung tanggapin natin siya kasi ando na yun eh. Pag tinanggap mo siya ng buong puso, lahat ng ginagawa mo para sa Kanya na eh. If we stand on the word of God, also God will stand for us. Amen. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. May nabasa lang ako mga kapatid na sabi, there was many things that Jesus himself could not do because of unbelief. So it's better to have the right mental attitude towards God's divine promise will bring any promise to pass. So kung yung ating pananampalataya is shaky, andun pa rin yung pagdududa natin sa Panginoon, hindi makakakilos ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay mga kapatid. Yan, sabi niya, could not do because of unbelief, sabi niya. There was many things that Jesus himself could not do, sabi niya, because of unbelief. So dapat lagak yung buong pananampalataya. Sabi niya. So it's better to have the right mental attitude towards God's divine promise will bring any promise to pass. For whatsoever things you desire when you pray, believe, you receive them, and they shall be given. Yun ay kung may ginawa ka, for you have done this. Dahil may ginawa si Abraham,
sa blessings, talagang pinagpala siya ng Panginoon. Dahil may ginawa siya, mga kapatid. Yun din naman ang para sa atin na kailangan may gawin. Hindi naman basta lang ibibigay ng Diyos yung kung wala ka man ginagawa para sa Diyos. Anong aasahan natin na kaya kailangan talaga may gawin, mga kapatid. Sabi nga, you have done this. Love the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our souls, with all our strength. Ano bang benefits yung makukuha natin kung mamahalin natin yung Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, mga kapatid? Sabi nga yung kanyang mga disciple, tinanong ng Panginoon, kayo din ba ay aalis? Sabi niya, aalis para saan, mga kapatid? Samantalang ang Diyos lang ang nagtataglay may pangako ng buhay na walang hanggan. So kung mamahalin natin siya ng ating buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, mga kapatid, ang benefits na makukuha natin is yung kanyang mga pangako na buhay na walang hanggan. Yun yung pinakanatatanging benefits, mga kapatid. Yung pang material, yun na yun eh. Pero yung pinakamahalaga, mga kapatid, yung katangi-tangi, walang ibang pwedeng magkaloob, walang pwedeng ibang magbigay, kundi ang Diyos lang. God is the arm that will hold you at your weakest, the eye that will see you at your darkest. Nabasa ko ito sa mga kapatid. And the heart that will leave you at your worst. So, talagang Panginoon lang kasi siya yung ating, siya yung hahawak sa atin, siya lang yung pwedeng ating panghawakan, mga kapatid. Yung darkest hour nga na naganap dun sa 3 Hebrew children, mga kapatid, yun na yung pinaka-darkest hour nila na nalagay sila sa ganong sitwasyon. Pero andun ang Panginoon para magbigay ng liwanag dun sa darkest hour na yun, mga kapatid. Hindi sila iniwanan ng Diyos, na hindi sila hinayaan na malugmok dun sa kalalagayan na hindi karapat-dapat sa isang tunay na nananampalataya sa Panginoon. So mga kapatid, hindi po sa pagtatagal, sabi nga, the time of decision is, ito na, mga kapatid, ang oras ng pagdidesisyon. The hour is come, the time has come. It's for us to decide kung saan ba tayo, kung kanino ba tayo papanig. Walang ibang pwedeng mag-udyok sa atin kundi ating sarili mismo, sa ating mga puso, mga kapatid. Kahit ano pang mabubuting salita ang naririnig natin sa ating mga nakatatandang kapatid, kung hindi naman natin din na tatanggapin ng Panginoon sa ating mga puso, para saan pa, mga kapatid, di po ba? Wala rin. Kaya, sabi nga, hanggat bukas ang biyaya, huwag nating hayaang makawala. I-grab na natin yung pagkakataon. Hanggang dun lang po tayo din lang, mga kapatid. Kung may nasabi man po akong mga hindi ka nais-nais, tawad po. Humingi ako ng kapatawaran sa inyong mga kapatid, higit sa Diyos. Thank you. Salamat sa Diyos.